beloved Boss Mike Cervera. Yan, no? Oh. Mga Secretary Vince, maraming salamat po sa inyong very quick, Pasalamat po tayo kay very Pangulo. quick action at kay Pangulo po sa pagpapadala po ng ganitong aksyon agad. Oh, kita niyo mga kababayan, Mayor Naji nagpasalamat sa mabilis na aksyon sa San Pablo Bypass Road. Oh, kita niyo? Yan si Pangulong Bongbong, mga kababayan. Oh, pakinggan natin. Para ma-ease ang problema po ng mga taga-southern na Tagalog. Hanggang Kabikulan po, this will boost the economy of the area. Thank you po, Kita Mr. niyo? President, and maraming salamat po, Secretary, sa inyong mapakabilis na aksyon po. Oh, kita nyo, matagal na ho na binakante yan. Ito ho mga kababayan, yung mga pinagyayabang ng mga DDS na nagawa daw ni Digong, sinasabi na marami daw nagawa. Mga kababayan, ang nangyayari, naglatag lang ng kaperaso, hindi na nila tinuloy. Tapos, yabang na yabang yung mga DDS. Kaya pag tinignan nyo sa internet, pag tinignan nyo sa website, walang natapos. Puro lang yon press release. Puro lang laway-laway. Oh, kita nyo? 10 taon na tinengga. Oh, ngayon, nandito ng Pangulo. Oh. Tapos 10 years ito, masyado nang matagal. Sabi nga ni Pangulo, bago yung DPWH mag-isip muna ng mga bago, kailangan ito muna ng mga nakabitin. Di ba? Yun naman ang importante para naman magamit na. Kinikwento sa akin yung dalawang mayor natin. Ginagawa kang pambigat ng Copra to. Oo nga po. Sayang naman yung kalye. So may budget na tayo para doon. Matatapos to before the end of the year. Tapos tayo. Sec, enough ba yung 200 million para matapos na ito? Enough na. Oh, kita nyo, enough na daw ang 200 million para matapos ang proyekto na yan sa may San Pablo Bypass Road na itinengga, mga kababayan, ni Digong Teresita Tan. Michi girl, hindi na sila naawa sa ating mga kababayan dyan po sa may San Pablo. Oh. Tapos meron pang dagdag na konti para sa right of way naman. Oh, kita Pero matatapos na to. At hindi magagalit yung mga constituent ni Yun, no? Mayor Nats. So, ngayon mabilis na yan. Lunes na Lunes mababayaran sila. Sec, gano'ng kahalaga? Kagadalig niyo, halos parang buong Pilipinas, ganito. Gano'ng kahalaga yung mga lokal na pamahalaan nagpapaabot sa inyo? Napaka-importante. Yung problema nga dati, kaya nagagalit si Pangulo. Kasi yung DPWH hindi nagko-coordinate sa mga mayor. Oh. Sa mga governor. Diba? Hindi pwede yun. Kaya ang mga proyekto tumatagal ng ganyan. Kasi kung walang coordination kay mayor, kay governor, talagang tatagal yan. Kasi right of way pa lang, ang pinakamadaling maka-solve ng problema ng right of way, mga mayor at mga governor. Kita nyo. Pero- Diba mga kababayan, sabi nga ni June C, 1630, may mga lugar nga na hindi na binabaha ngayon. Nangyari sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, totoo. Diyan sa may Araneta Avenue, na dati mga kababayan, kahit truck hindi makakadaan dyan. Oh, kita nyo mga kababayan, ngayon wala na. Bakit? Sinulusyonan ng Pangulong Bongbong admin, yung problema na yan. Oh, sa panahon ni Digong, anong nagawa niyan? Putang ina, puro nakaw lang ang putang inang matanda na yon. Kaya, kung kasipagan lang ang pag-uusapan, hindi talaga matatawaran. Totoo si Atty. Claire Castro dyan. Hindi matatawaran ng kasipagan, kabaitan, kabutihan, at mapagmahal sa mga Pilipino at mapagmahal sa bayan ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita nyo naman. Yun nga lang sabi ko sa inyo. Sinasabi nilang bangag sila ng bangag. Tingnan nyo yung itsura ng Pangulo. Yan ba yung sasabihan nyo ng bangag? Paano magsalita, paano tumayo, paano magmahal ng pamilya. Kita nyo? Nag-iisa lang sa buhay niya. Ang First Lady, hindi katulad ni Digong, manyakis. Diba? Manyakis, yung si Digong. Kita nyo, kahit sa may intablado, mga kababayan Hokage. Biruin yung mga kababayan, yung pinatay at ginahasa na foreigner dyan sa Davao, sabi niya dapat siya yung nauna .
Dito na tayo. Nakaba! Mga kababayan, sino kaya ito? Itong mga magtatalunan. Pasok. Paring Jerry, na sana Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan yung maigi. hindi lang si Senator Joel ang ika nga makaramdam ng ganyan, kundi lahat sila dyan sa minority. Hindi naman kailangang ika nga sumanib sa aming pwersa, bagkos ang kailangan lang namin ay pumasok sila para ika nga ay magkaroon tayo ng sesyon matapos yung mga panukalang batas. So kami po ay nagpapasalamat in advance kay Senator Joel. Eto mga kababayan, ha. Siya daw ay nagpapasalamat in advance kay Joel Villanueva, mga kababayan. Di ba? Eto na ngayon. Sige, nasan yung dalawa, Boss Mike? Hintayin nyo. Sino yung dalawa na babaliktad kamo kanina? Or sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana, pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para ika nga matapos, magampanan namin yung aming mga trabaho pa. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae. Ayan na mga kababayan. Bukod daw kay Joel Villanueva, meron daw pong isang babae at isang lalaki na kinakausap. Halaka. Lapit kayo mga DDS kung gusto nyong masaktan. Sino yung dalawa, Boss Mike? Sino yan? Marcelino, sino yan, ha? Sabi rito Isang lalaki, isang babae. Mahihikayat. So, Kita nyo mga kababayan. Dali, ito, dito tayo. aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae. Kasi tanong dito mga kababayan, eto. Aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae. Kita nyo? Bukod daw kay Joel Villanueva, may isang babae at isang lalaki. Ang tanong, sino yung dalawa? Paki-comment naman dyan mga kababayan. Sino kaya yung dalawa na yan? Sino? Naku, aambusin na naman ng mga DDS yan. Yan dalawa na babaliktad at sasama na sa kampo, mga kababayan, ni Sherwin Gatchalian. Sigurado yung mga kababayan. Nako, pakinggan nyo. Kaya Senator Joel for sabi niya na mag-attend siya kung may special session. At sana, pati yung iba na rin ay umattend na rin siguro para ika nga matapos, magampanan namin yung aming mga trabaho pa. Bukod sa kanya, meron pa bang ibang kinakausap from Cayetano Block? Kita nyo. Ang tanong ni Kuyang, bukod sa kanya, meron pa ba na ibang kinakausap? Mula sa Cayetano Block. Pakinggan nyo sagot. May hinikayat na aside from Senator Joel, may dalawa pa, isang lalaki, isang babae. Mahihikayat. Kita nyo mga kababayan ko. Ako, mukhang magkakatotoo yung hula nyo. Mukhang magkakatotoo yung hula nyo, mga kababayan, Mukhang papunta dun papunta dun sa dalawa na yun Isang babae at isang lalaki. Nako, mga kababayan ko. Sino ba ang isang babae at isang lalaki na yan, mga kababayan? Diba? Baka naman si Marcoleta tsaka si Amy Marcos yan. Kita nyo? Baka naman si Marcoleta tsaka si Amy Marcos yan. Sa palagay nyo, mga kababayan, sipin nyo nga maigi. Paki-comment nga paki-comment. Uy! Alam nyo ba? Ito, meron akong sa inyo Meron akong dahu. Dahu itong kilala. Ay,
nako. Baka madali tayo, Boss Mike. Nangako ka. Daho itong, tinawalag daw ng kanyang simbahan. Itong isang kilalang kilala. Alam nyo na ba yan? Alam nyo na ba yan? Yung mayroon daw isang simbahan na inekes, kinancel itong isang kilalang mahusay, magaling, alam nila, Sino ito, na kilala ninyo na talagang kinancel, tinanggal, ano pa bang tawag doon? Tiniwalag. Ay, naku, ewan ko ba? Grabe, no, mga kababayan, sa politika. Hindi lang masyadong na-broadcast, pero mga kababayan, wala na daw. Wala na daw sa kanyang kinakaaniban na simbahan. Dahil daw, di umano, ay may hindi maganda na nagawa. Oo. Diba? Meron daw hindi nagawa, meron daw hindi magandang nagawa, mga kababayan. Yan pong sinasabing Grabe ka naman talaga. Wala na. Hindi na daw. Oo. Ito si My Pet Habis, maraming alam. Oo. Kasi daw, nakakita daw ng mga Oo, meron din daw mga, hindi naman mali-maleta, kundi mga bagbag daw, bagbag. Puro mga bag daw, mga kababayan. Grabe, daming pera. Siguro naman kahit si Takero, kahit si Mima, kahit si Nyulo, kapag nakakita yan ng bagbag na kwarta, malamang baka tanggapin din yan, di ba? Kaso nga, mga kababayan, hindi nag-iingat Ay, nako. Our beloved Boss Mike.